Ngunit pagdating ni Kristo, nadakilang sacerdote ng mabuting bagay na darating sa mga pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay sa makapit bagay, hindi sa paglalang na ito. Ang Panginoon po sinasabi na dakilang sacerdote. Sa panahon po natin ito po ay pare. Siya po yung pare. Ngayon yung pare daw po nung unang panahon kasi pagka nagkakasala ay pinapalitan. Kunyari, napakahirap po kasi ng panahon pagka mag-aalay ka ng... Ang sacerdote po kasi, siya po yung mag-aalay, papasok sa dakilang kabanalan. Kung pinala, kung may kasalanan, magbibigay po ako ng handog sa Diyos at dadalhin ng dakilang sacerdote yung handog na yun sa tabernakulo. Ngayon, yung sacerdote naman na yun, meron po siyang pinakakalimbang sa paa, habang naglalakad siya, ay tumutunog po yun. Ngayon, meron din po siya tali sa paa. Yung tali po na hindi basta-basta tali lang. Kailangan mag-ibay. Bakit po? Kasi po, pagka hindi po tinanggap ng kabanal-banal ng Diyos, yung hain ng sacerdote, siya po ay mamamatay po sa dakilang sa tabernakulo. Ngayon, pagka namatay po siya, alam mo pwede pumasok doon. Ngayon, kaya po malalaman na patay lang po yung sacerdote, eh tumutunog. Yung kalebang niya sa paa. Siyempre, pagka may kalebang, di ba, bisa sa mga bata, mga sapatos, pagka meron tayong binibili na sapatos na pagka tumutunog, eh pagka lumalakad, tumutunog siya, no? Ganun po yun. Ngayon, pagka hindi pa tumutunog, sabi, ibig sabihin, patay na. Ano po gagawin ng mga tao? Ihilahin po nila yung sacerdote. Pagkatapos, magpapalitan na naman sila ng bagong sacerdote. Ngayon, ang ating Diyos na si Kristo ay hindi na po pwedeng palitan. Bakit? Siya po ay walang kasalanan. Yung sarili niyang buhay, laman, ay ibinigay niya para sa atin. Ito na yung hinain niya para sa Diyos. Kanya po ang ating dakilang sacerdote ngayon, wala na po tayong pare, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lang. Hindi na po napapalitan yung pare natin. Ano? Sa iba napapalitan, pero yung pare po natin, siya na po yung dakilang sacerdote natin, ang ating Panginoong Jesucristo. Kung yun po mababasahin sa patuloy. At sa patuloy po natin, at hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sarili, dugo ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ng walang hanggang katubusan. Ito po ang ating Panginoon Jesucristo, nakamtan po niya yung walang hanggang katubusan para po sa atin. Kaya po lahat na sasampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, meron pong walang hanggang katubusan. Pagka sinabi pong walang hanggang katubusan, meron po expiration po yun. Ibig sabihin, putol-putol ba yan? Pagka nagkamali ka ngayon, ibig sabihin, wala ka ng hanggan. Hindi po ganun. Pagka sinabi mo walang hanggang katubusan, para pong sing-sing po yan, ano? Diretso lang po yan, wala pong katapusan. Yan po ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo na ating sinasampalatayanan. Tuloy po natin. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka at ang abo ng dumalakang baka na binubod sa mga nadongisan ay makapaging banal sa kanilinisan lamang. Ibig sabihin, kahit pala yung hayop ng unang panahon, napaglinis daw po ng ating kasalanan, napagpapabanal ng ating laman. Pero pinakamaganda nito, ay sa susunod po, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo? Kung ang dugo ng hayop ay nagpapapalinis ng laman, gaano pa kaya? Ano? Siyempre, mas maganda yung dugo ni Kristo sa dugo ng hayop. Di po ba? Dahil yung dugo ni Kristo ay dugo ng Diyos. Walang kapintasan, walang kasalanan. Pero yung dugo ng hayop ay masangsang po yan. Ano? May sabihin, yung maghahandog niya, kaya po yung handog niya, dahil may kasalanan po yung maghahandog. Pero si Kristo, siya naghandog, sa kanyang dugo, wala pong kasalanan. Kanya, kukumpara po natin yung hayop sa kanyang dugo ni Kristo, mas mainam, pinakamainam, yung dugo ni Kristo kaysa sa hayop. Tuloy po natin. Ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan. Yung Espiritu po, yung walang hanggan din po yan. Ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis. Ibig sabihin, wala pong dungis, wala pong kasalanan ng ating Panginoon Kristo. Sa Diyos ay maglilinis ng inyong puti sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na
buhay. Kaya po tayo ang paglilingkod sa Diyos na buhay, ano? At dahil dito, siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan. Kanya po nagkaroon ng bagong tipan, may lumang tipan. Ibig sabihin, sa lumang tipan, tapos na po yun, yung bagong tipan, ito po yung bago natin na pakikipagkasundo ng Diyos ni Kristo sa Diyos. Kaya tayo po yung Kristo po, ang nagigdaan natin para po tayo makasundo po ng Diyos. Kasi po, kung wala po tayong padrino, hindi po tayo pwedeng lumapit sa Diyos. Para po yung ako nung nagtanan po kami, umanap po ako ng padrino kasi sabi nga ng biyanan ko, naghahasa na raw po siya ng bulok. Ano, siyempre, ikaw magpupunta ka rin sa biyanan mo, tapos sasabihin, naghahasa ka ng bulok. Kaya nagdala po kami ng padrino. Ibig sabihin, kapitan ang dinala namin, tsaka yung aking ninong. Ibig sabihin, sila muna yung pupunta. Bago ako pumunta, baka may pagtagaan hindi ko makakasal. Pero yung makikita ka nila na nanunungkulan, ibig sabihin, medyo maiipas-masan yung aking biyanan. Yung ganun po ang nangyari. Kanya po kailangan, yung padrino natin ay kilala o mas merong kapangyarihan o may kakayahan siya na pigilin yung galit at puot ng Diyos para sa atin. Kaya ba mismo si Kristo, yung anak niya, sinugo niya. Tapos pagka ito pumatrino sa atin, sasabihin bali wala ka sa akin, sasabihin pa ng Diyos yun sa anak niya. Di ba hindi? Dahil masunurin ng kanyang Panginoong Jesucristo, yung kanyang anak. Kanya ang padrino po natin, ang ating Panginoong Jesucristo, kaya po tayo nakalapit sa ating Panginoon. Sapagkat kung saan mayroon tipan, doon kinakailangan ng kamatayan ng gumawa. Yun. Ibig sabihin pala, kailangan pala, pagka mayroon tipan, kailangan po na yung bago makuha yung tipan na yun, kailangan may kamatayan, may dugo. May dugo, ano? Tapos, sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamamatay ang gumawa sa ibang paraan. Walang anumang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. Ibig sabihin, ang Panginoon sa Kristo, hanggang nabubuhay pa, hindi pa effective yung kanyang kamatayan sa Kristo. Kanya po, nung nakakaroon natin Panginoon sa Kristo, kaharian po ng langit. Magsisi kayo at magpabautismo kayo. Yun yung pinapangaral ng ating Panginoon nung siya ay nabubuhay. Tapos, kaya ang unang mang tipan ay hindi tinalaga na walang dugo. Nung namatay ang ating Panginoon sa Kristo, ano po ang sinasabi ng mga apostol? Sumampalataya ka, manalig ka sa ating Panginoon sa Kristo, sa Ebanghelyo ni Kristo, at ikaw ay maliligtas. Epektibo na po yung Ebanghelyo ni Kristo dahil po namatay na po ang gumawa. Ito po bang kuneto ay talaga bang mapanghawakan natin mabuti. Ngayon po, ang sabi po sa lumang tipan, sa awit, talatang 12, kapitulo 12, talatang 6, ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita na gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa ng makapitong dalisay. Makapitong dalisay. Sinubok po yan. Pagkatapos, ano po ba sabi niya sa Isaiah 34 verse 6, ito po sabi niyo sa liksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Yung salita ng Panginoon kahit isa raw ay hindi magkukulang. Tapos, walang mga kailangan ng kanyang kasama. Ibig sabihin, hindi na kailangan pa ng ibang aklat o kasama yung salita ng Panginoon. Pagka sinabi ng Panginoon, ikaw ay may buhay na walang tal, binibigyan kita, pinararawan kita sa ating mga kasalanan. Hindi mo na kailangan ng ibang materialis para susugan, para makatulong ng Biblia o salita ng Diyos, para mapatibay yung salita na yun, hindi na po kailangan. Basta nabasa po natin sa Biblia, matibay na po yun. Sabi yan pa, nangangailangan ng kasama sapagkat inuutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang Espiritu. Ibig sabihin, inuutos po ng Diyos sa mga propeta na isulat yung aklat ng Biblia. Sa mga propeta, yung isulat yung mga salita. Pagkatapos ipinisan po ng Banal na Espiritu ang salita na ito na ngayon ang Biblia. Totoo po na ang Biblia
ay ang Espiritu po ang nagpisa niyan. Kanya po ang Biblia sa panahon po noon hanggang sa ngayon, hindi po kumukupas. Marami pong mga aklat na nawawala na kahit po sa elementarya. Na nawawala na, binabago na yung mga aklat. Pero ang salita ng Panginoon, hanggang noon, hanggang ngayon, yan pa rin yung pinangahawakan natin yung salita. Kaya po, ang salita ng Panginoon, huwag na kayo maghanap ng kasama. Huwag na kayo maghanap ng katwiran. Pagka sinabi ng Diyos na, sumampalataya ka, wala na pong ibang pamamaraan. Kasi yun po ang salita. Mapangahawakan po natin ang salita ng Panginoon. Bakit? Makapikot kung dinalisay, tapos hindi na raw po na kailangan kasama rin. Pagka may kasama, napakahirap po nun, Kanya po yung salita po ng Panginoon, ito po ay puro at dalisay. Dahil po sa pagmamahal po ng ating Panginoon. Tayo po yung mawit, awigin po natin tanging pagmamahal.